Oh, ito pa, mga kababayan. Si Pulong. Yan ha. Ano yung kay Pulong? Ala, mga kababayan. Si Pulong Duterte. Nagbanta. Naku, ito na. Nagbanta si Pulong na, kasi, di ba, hindi nakalaya yung tatay niya. Dinismiss. Yan. Ito, ipakita ko sa inyo mga kababayan. Ito ang reaksyon ni Attorney Conte sa banta ni Pulong. Ito, pakinggan nyo. Napabalikan ang mga tao? Nako, yan ang... Teka muna pala, Attorney. Makunan ko na rin ho kayo ng reaksyon dun sa banta ni Congressman Duterte, Congressman Pulong. Napabalikan ang mga tao? Nako, yan ang isa pang salita or statement na posibleng referan ng ICC. Patay. Kaya, di ba kanina binabanggit ko na hirap namang sabihin tumahimik na sila kasi who am I to them, ganyan. Pero, kumbaga, unsolicited advice, huwag nyo nang ipasama pa ang sitwasyon kung ano ba kayo. At yung pagsasabing ganyan ay klaro na galing sa mismong isang Duterte. Patay. At ine-echo ng kanilang mga diehard supporters. Patay. Narinig ko na yan na-message na ko niyan, sabi sa akin nung nag-post na Facebook. Tapos, ang gagawin pa dito ng mga bubong DDS, ikakalat pa nila yan. Isi-share pa nila yan. Humanda kayo, yung mga nag-kidnap kay Tatay Digong. Galit na yung anak niyang si Pulong. Nako. Nagbanta siya. Ano ang sabi ni Pulong, mga kababayan? Ito po yung sabi ni Pulong. Pakinggan ninyo anong sabi ni Pulong dito. Babasahin ko lang, mga kababayan. Sa ano ba yung sabi ni Pulong? Ito yon, ito. Ito siya, mga kababayan. Ito. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. To the CIA who connived in this criminal act. My father's kidnapping will not silence him. Nako po. As a matter of fact, you might just have helped in making him a martyr. The anger of his people on his baseless imprisonment might just worsen just as their love for him will grow bigger. Nako po. Managot daw, mga kababayan. Na meron niya. Ito pa, mga kababayan. Bukod dyan, ito pa yung sinabi niyang isa. Tagalog naman ito. Tatagalogin natin. Ito yung sabi ni Pulong. Mariing kinundina ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ang desisyon ng ICC na tumanggi sa kahilingan palayain pansamantala ang kaniyang ama na si dating Pangulong Duterte. Sa isang emosyonal na pahayag, binanatan ni Pulong ang ICC at tinawag ang desisyon nitong isang malaking insulto sa hustisya. Naku po. The decision is a gross and disgraceful miscarriage of justice. It is not law. It is a political theater. Ang desisyong ito ay isang napakalaking kahihiyan sa pagkabigo ng hustisya. Hindi ito batas, ito'y palabas pampolitika. Hindi rin napigilan ni Pulong ang kanyang galit at nagbitaw ng matinding pagbanta laban sa itunuturi niyang kumidnap sa kanyang ama. Patay ka dyan. To all kidnappers of my father, I will make sure that you will pay for this crime that you have committed. Naku po, patay ka, mga kababayan. Patay tayo dito. Nagbanta na. Sino ba ang sinabihan nilang kumidnap sa tatay nila? Di ba si Remulla? Di ba si General Torre? Di ba si General Marbil? Di ba yun yung pinakasuhan ni Amy Marcos sa Senado na kumidnap kay Digong? Naku po, malaking aligasyon ito. Pinagbantaan ni Pulong. Halaka. Diyos mio Marimar. Sino ba yung sinabi nilang kumidnap sa tatay niya? Di ba?
si Remulla Junbi, si Remulla Buying, si General Torre, si General Marbil, sino pa? Naku, mga kababayan, marami po yung sinabi nila na kumidnap at mag-ingat daw, pagbayaran nyo daw. Naku po, ala, Diyos ko po. Nako, at etong pahayag ni Pulong, mas lalong abunang umuwi si Digong. Sa pahayag ni Pulong na yan, mga kababayan, na mga kumidnap daw ng tatay niya, ay mag-ingat daw. Hala ka, pagbayaran nyo daw. Sabi ni Attorney Conte. Teka muna pala, Attorney. Nakunan ko na rin ho kayo ng reaksyon dun ho sa banta ni Congressman Duterte, Congressman Pulong. Nako. Napapalikan ang mga tao? Nako, yan ang isa pang salita or statement na posibleng referan ng ICC. Hala. Kaya, di ba kanina binabanggit ko na hirap namang sabihin tumahimik na sila kasi who am I to them? Ganyan. Opo. Pero, kumbaga, unsolicited advice, huwag nyo nang ipasama pa ang sitwasyon kung ano man kayo. Diba? At yung pagsasabing ganyan ay klaro na galing sa mismong isang Duterte at ine-echo ng kanilang mga diehard supporters. Narinig ko na yan Ngayon, ang mga bubong DDS, ikakalat nila yan. Nagbanta na si Pulong. Pagbayarin niya ang kumidnap ng tatay niya, pati CIA, dinamay pa. Ang CIA, Amerika yan. Interpol po yung humuli, hindi po CIA. Di ba? Kung gaano katanga, di ba? Walang utak. Pagbibintangan mo yung CIA, Amerika yun. Ang Interpol, pangkalahatan yun. Interpol po ang humuli kay Digong, hindi po CIA. Ang CIA dapat ay ang humuli kay Kibuloy. Hindi po kay Digong. Nako po. Na-message na ko niyan, sabi sa akin nung nag-post na Facebook, umanda ka dahil kapag naging presidente si Sara sa 2028, ipakukulong ka. Ganon. Diba? Attorney Conte, umanda ka. Pag na-presidente si Sara sa 2028, babalikan kayo ni Pulong kasi kayo yung nagpapakulong. Kayo yung mga abogado na kumakalaban kay Digong. Diba? Sabi ko, anong basihan? Hindi pwedeng ganito na parang takutan lang ang ginagawa. Dapat may basihan. Ito nga ang sinabi, my father, an 80-year-old man who is no longer in power. Ano masasabi niya doon, Attorney? No longer in power, pero ang yaman-yaman. Tapos yung mga kamag-anak niya, anim ba ang mga Duterteng nasa posisyon? Huwag po nilang, kumbaga, very selective. Diba? Wala na daw sa power. Pero yung anak ni Pulong, congressman, yung isang anak niya, mayor, vice mayor ngayon. Tapos si Baste, mayor, si Pulong, congressman, yung pamangkin niya, si Harold, kongresista din, representative, si Sara, vice president. Sabihin niyo wala sa power. Diba? Tigil-tigilan nyo nga kami. Ng kanilang reality. Hindi raw flight risk ko. Hindi na daw kailangan ho yun. Special friend of China, of the Chinese president, di ba? Naalala nyo, bigla na lang yung sumipot. 2 years ago ba? Bigla na lang sumipot sa China. Anong ginagawa nito dito? Nalito na nga yung DFA. Is it an official visit or not? Well, it was a visit of a special friend of China or of the president. So hindi ko rin masabi na na hindi flight risk dahil he has friends in high places. Talaga pong ang nakikita ko talaga dito, Attorney, past, present, and future, no? Yun nakita kong dimension dito, Diba? Merong nagsabi, huwag kayong masyadong mayabang. First, review yung case ni Digong with your lawyer. Then you can ask for advice bago kayo dada ng dada. Alam mo, sa totoo lang, Ma'am Wilanie Lavena, hindi po namin kailangan i-review yung kaso ni Digong. Kasi bakit? Gusto mo malaman kung bakit si Digong nakulong? Gusto mo malaman kung bakit si Digong hindi makauwi? Ito po yan. Pakinggan mo po ito, ma'am, ha?
Ito po yung rason, ma'am. Saan damakmak ang mga inamin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Quadco? Inamin niyang may mga pinatay siya. At akala ko, ma'am, para sa amin, mga nagsalita. Para pala sa mga Duterte. Pero ma'am, ito po yung rason, ma'am. Kung bakit hindi si Digong makauwi at kahit dito sa Pilipinas yan litisin, ay hindi po talaga yan makakalaya. Ito po yun. Pakinggan nyo. Sa drug war, nagbabalik si Marian Enriquez. Sa bibig mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte nang galing, may mga pinatay siya noong mayor pa lang siya ng Davao City. Ayan. Marami. Mga 6 o 7. Yan. In one drug den doon sa Davao City. 4 na Chinese. Pinatay ko talaga. Patay. Ang problema... Kaya po mamulan hindi yan makauwi. Yung nagluluto. Sinadya ko talagang patbatayin. Tapos sasabihin pa ni Sara, yung naghuli ng tatay niya ay kinidnap daw, kidnapper. Kahit dito, ang laging pinipilit nitong mga abogado ni Sara at ang abogado ni Digong na bakit daw hindi muna kinasuhan sa sarili nating bansa at bakit diniretso sa ICC? Kasi mga kababayan, di ba? Salamat po, Ma'am Wilani Lavena. Ganito yan. Kasi lagi nilang sinasabi, bakit hindi mo kasuhan muna dito bago dalhin sa ICC? Ganito po yan. Gusto kong i-explain sa inyo. Ganito yan. Alam niyo kung bakit si Digong ay diniretso sa ICC at hindi kinasuhan sa ating sariling bansa? Kasi bakit? Mas nauna kasing mag-file si Trillanes doon 2017 pa lang. Tapos ngayon mo kakasuhan 2024 na, 2025? Alin ba ang unang i-process? Diba? Tanungin ko kayo mga kababayan. Kaya hindi po kinasuhan si Digong dito sa Pilipinas. Kaya po hindi si Digong nakasuhan dito kasi wala pong nagkaso sa kanya. Ang nagkaso sa kanya si Trillanes doon sa ICC 2017 pa lang. So ngayon, tanungin ko kayo mga kababayan, ano ba ang unang i-process? Yung 2017 na na-file o yung ngayong 2025 na mag-file pa lang? Kahapon, meron ding nagsabi niyan. Bakit daw unahin na balikan ni Boying yung mga kaso ni Sara na meron naman daw mga kinasuhan ngayon na si Romualdez at si Saldico sa flood control issue. Mas nauna po si Sarang kinasuhan sa ombudsman. Kaya yung unang kaso, unang kalkalin, di ba? Kung try nyo kumuha ng ID, di ba? First come, first serve. Kung sino yung unang napila, siya yung unang asikasuhin. Di ba? Nauna pong kasuhan si Digong noong 2017 pa lang. So 2025 siya, inaresto. So malamang, hindi na kailangan kasuhan sa Philippines kasi may kaso na siya doon. Di ba? Pati ilang pulis sa Davao City na umano'y kriminal, pinatay din daw niya. Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na... Sabi ko sa inyo mga kababayan, kung dito sa Pilipinas kinasuhan yan, walang mangyayari. Bakit? Ganito yan Si Digong presidente. Tingnan nyo nga ngayon, ang mga senador pag gumawa ng resolusyon, wala pang 3 oras, may resolusyon agad para kay Digong. Di ba? Wala pang resolusyon agad. Wala pang 3 oras, may resolusyon na agad. Pero yung mga nagnakaw sa kaba ng bayan, hindi sila makagawa ng resolusyon. Kung dito sa Pilipinas yan kinasuhan, do you think makukulong yan? Si Gloria Arroyo nga, naka-bracket-bracket lang sa liig nung binigyan ng pardon ni Digong, tinanggal yung bracket, straight na yung lakad hindi nga. Ano ba talaga ang sakit ni Gloria noon? Naka-bracket ang liig pero walang opera. Asan yung opera nun?
Kaya tignan nyo nga yung mga senador. Wala pa 3 oras, may resolusyon na agad pauwiin si Digong. Pero yung mga nagnakaw sa Kabanang Bayan, hindi sila gumawa ng resolusyon na hindi palabasin, i-hold yung pera, ikulong na agad. Diba? Hindi sila nakagawa. Pero pagdating kay Digong, ay putang ina, 3 oras lang, nandyan na. Diba? Mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Pero ngayong retirado na, sabi ni Digong, Hindi na ako papatay, sir. Na-retired na ako eh. Diba? may hiniling pa nga siya kay Quadco Chairperson Benny Abante na isa ring pastor. Kung may kasalanan man ako, ayaw kong pumunta ng impyerno. Pagdasal mo na lang rin ako, sir, kasi alam mo man talaga na Vice trabaho lang. Kasabay niyan, muling inako ni Duterte Oy, wag ang niyo lahat po- ng patayan. Mga sa kababayan, kasagsagan ng huwag niyo pong awayin si Ma'am Wilani Lavena. Hindi po siya DDS ha. Nagtatanong, nagsabi lang siya na bago magdada, ang mga Duterte, kumuha muna sila ng abogado at tignan nila kung ano ang rules ng Europe. Kaya si Digong ay hindi makauwi-uwi. Hindi po si Ma'am Wilani ha, mga kababayan, basher ha. Hindi po siya DDS. Hindi po siya si Ma'am Wilani, hindi po siya DDS. Ang sabi niya lang doon, bago kayo magdada, mga anak ni Digong, kumuha kayo ng abogado, ipacheck nyo yung kaso ni Digong kung bakit hindi makauwi. Hindi yung puro kayo banta. Yun po yung ibig sabihin, hindi po siya DDS. Mga kababayan, hindi po siya DDS. Dogs. Akin yun. Ako ang nagbigay ng order kasi ginawa nila illegal or legal. Akin yun. Thank you, Mr. Chair. Diba? Yan yung kadahilanan, mga anak ni Digong, na hindi makauwi ang tatay nyo. Kung naalala ninyo mga kababayan, nagpasa ng ebidensya ang grupo na laban or mga biktima ni Digong na nakalagay 4,000 pages, 16 hours audio and video footage. Diyan po yun galing sa mga niyayaw-yaw niya sa Quadcom at sa Senate. Yun po yun. Yung pinasa. Di ba? Ganun yun. Ito ulitin ko. Yung mga inaamin ni Digong dito sa Senate, yan po yung ipinasa na 16 minutes of audio, 16 hours of audio and video footage. Ito yun 8,000. Ito mga kababayan. Ito po yan. Para malaman nyo po kung saan galing yun. Pinagsama-sama. Naghain ng 70 dagdag na mga ebidensya ang International Criminal Court prosecution laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama dyan ang mga ebidensyang may kaugnayan pa rin sa kaso niyang crimes against humanity at sa umano'y barangay clearance operations ni Duterte noon. Sa ngayon, aabot sa 267 items ng ebidensya ang sinulite ng prosekusyon simula noong Abril. Ayon sa ICC, hanggang sa darating na July 1 na lang pwede nilang ihain lahat ng ebidensya laban sa dating Pangulo. Ipipresenta ito sa September 23 sa mangyayaring confirmation of charges hearing ni Digong na kasalukuyan ay nakadetain sa ICC sa The Hague. Naghain ng I will now Sabi niyo rin po kanina, you take full legal responsibility for the consequences of the drug war. Kanina rin, kanina. Diba? Abay, malaki yung daga ang huhulihin. Morning sa lahat, mga idol, mga boss. Kita ninyo? Yan po yun. Na ICC judge ngayon. Yan po yun, mga kababayan. So, alam nyo na. Kaya, sa mga DDS, sa mga nagtatanong, magigilit na daw ako, kayo uwi na si Digong. Diyos ko, 8,000 pages. 8,000 page or pahina ng ebidensya, pinasa laban kay Digong. Kakauwi ka pa. Diba? Maraming salamat po, Ma'am Wilani Lavena. Diba?
Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, tapos dadagdagan pa ng kuda ni Sara, kuda ni Pulong, kuda ni Baste, na kinidnap ang tatay nila ng ICC. May dinamay pa ang CIA. Makalaya pa kaya yan? Luso. Di ba? Hindi makalaya yan. Diyan na po si Digong, mga kababayan. Diyan na po si Digong matulog habang buhay.